Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat at sa mga oras na ito, ang paksa po na pag-usapan natin ay ang kitab na Usul as-Sunnah ni Imam Ahmad o yung saligan ng paniniwala ni Imam Ahmad rahimahullah. At ang paksa na pag-usapan natin ay dalawa. Una yung pag-iwan sa pakikipagtalo, pakikipagdebate patungkol sa relihiyon, lalo-lalo na sa akidah, maliban kung ito ay kinakailangan. At pangalawa, ang Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay hindi nilikha. Sinabi ni Imam Ahmad rahimahullah, qala al-Imam Ahmad, wa an la yukhasima ahadan wa la yunadirahu ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. Dito sinabi ni Imam Ahmad rahimahullah, una-una rito ay alla yukhasib. Ang narapat sa isang mananampalataya ay hindi siya makipagtalo at hindi siya makipagdebate. Ibig sabihin ay pinapayuhan ang isang mananampalataya na umiwas sa pakikipagtalo at pakikipagdebate at wayata'allam al-jidal at yung pag-aaral sa pakikipagtalo, yung pakikipagdebate, yung pag-aralan niya kung paano siya makipagdebate. Dito, hindi ibig sabihin na ipinagbabawal ito ng pangkalahatan. Ngunit ang ibig sabihin dito ay hanggat maaari ay umiwas para mapangalagaan ang iyong pananampalataya. Bakit? Dahil kapag ikaw ay mayroong matatag na pananampalataya, matatag na akida o pananalig, syempre nandyan yung Quran, Sunnah na ito'y naayon sa pagkakaunawa ng salafus salih. So dito, ikaw ay mayroong matatag na paniniwala at hindi na kinakailangan na maghanap pa ng iba pang mga katibayan sa pamagitan ng pakikipagtalo. Kundi alhamdulillah, meron tayong Quran, meron tayong Sunnah, at meron tayong mga tafsir sa akida ng tinatawag ng salafus salih. So ito po ay hindi na kinakailangan na alamin pa natin ang ating akida sa pamagitan ng pakikipagtalo sa ibang mga tao kung hindi naman ito kinakailangan. Sabi pa dito, fa innal kalama fil qadri wa ru'yati wal Quran wa ghayriha min as-sunan. Ibig sabihin dito ay dahil tunay na ang pakikipag-usap, yung mga salita, usapin, kapag sa usapin ng qadr at saka ru'ya al-Quran at saka ito patungkol sa akida, ito ay tinatawag na bagay na patungkol sa akida na hindi nararapat na ito ay kunin mo sa pamagitan ng pakikipagtalo, kundi ito ay sa pamagitan ng dalil, katibayan mula sa Quran, mula sa Sunnah at mula sa pagkakaunawa ng mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ng salafus salih. At sabi dito, makruhun wa manhiyun anhu. Ito ay ipinagbabawal. So ang Ahlus Sunnah wal Jamaah, pinagbawal nila na mag-aral sa pakikipagtalo o tinatawag na talakayan sa iba't ibang mga tao patungkol sa akida, maliban kung ito ay kinakailangan talaga. Katulad ni Imam Ahmad rahimahullah, na sa panahon niya ay kinailangan na ipaliwanag niya kung ano ang tinatawag na pananaw niya patungkol sa Quran. Dahil marami ang naligaw. Dahil sa pagkakaroon ng tinatawag na mga panibagong mga bid'ah na nagsasabi ng Quran ay ito ay hindi salita ni Allah, bagkus ito ay nilikha. Dahil dito ay napilitan si Imam Ahmad rahimahullah na siya ay magsalita at makipagdebate sa mga tao na gumagawa ng ganito mga salita ng mga bid'ah na mga gawain. Kaya ang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ang manhaj ng salaf ay iwasan ang pakikipagtalo o kaya pakikipagdebate dahil ang bunga ng ganitong paniniwala o pakikipagdebate ay una-una, ito ay taliwas sa pamamaraan ng salaf
pamamaraan ng salaf. Ito ay taliwas sa pamamaraan ng salaf. Pangalawa ay maraming mga tinatawag na mga bagay na maaring maging dahilan ng pag-aalilangan mo sa iyong akida. Dahil sa kakulangan, halimbawa sa paniniwala, ay maaring may mga mabanggit doon na mga bagay na hindi malinaw sa iyo, na ito ay tinatawag na maging dahilan na maging alanganin. Ibig sabihin ay maging yung akida o pananalig ng tao ay makasira ito sa kanya. At pangatlo ay ito ay maaaring maging sakit ng puso ng isang tao. Kaya marami na kung saan ay mahilig siya sa pakikipagdebate ay nandoon yung kanyang tinatawag na sakit ng kanyang puso, kung saan galit siya sa mga tao na ito, hindi tumatanggap ng katotohanan at nagkakaroon pa ng mga masasakit na mga salita. So dahil dito ay dahil sa hindi hangarin dito ay katotohanan, kundi ang hangarin dito kadalasan ay para sa kanyang grupo, para sa sabihin ng mga tao na siya magaling. So dahil dito ay ipinagbawal po yan ng mga ulama ng salafus salih. Ganun din na kung makikita natin sa panahon ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah, siya ay mufti. Sa panahon niya, nung siya ay nabubuhay rahimahullah sa kaharian ng Saudi Arabia, na kung saan ay maraming dumarating sa kanya, mga Khawarij, mga Shia, mga Rawafid, na gusto makipagdebate sa kanya. Pero si Sheikh Ibn Baz rahimahullah, napakalawak ang kanyang kaalaman. Siya isang mufti, pero hindi niya pinapahitulutan ito. Dahil alam niya na ito ay magdudulot pa ng tinatawag na malaking fitna, na kung saan hindi ito makakatulong sa tinatawag na karamihan ng mga tao. Dahil ang karamihan ng mga tao, hindi naman yung tinatawag na akida nila ay maaaring malaman nila sa pamagitan ng mga debate, kundi may mga bagay na maaaring marinig nila na ito ay makatulong na maging tinatawag na maging mahina yung kanilang akida, magkaroon sila ng pag-aalilangan sa kanilang akida. So dahil dito ay isensa manhaj, pamamaraan ng salaf na pag-iwas sa pakikipagdebate, pakikipagtalo sa relihiyon, lalo na sa akida, maliban kung ito ay kinakailangan talaga. Maliban kung ito ay kinakailangan talaga, dahil sa kung kinakailangan naman ay narapat na isagawa natin yung tamang pamamaraan ng pakikipagdebate, kung ang hangarin dito ay para malaman ng katotohanan. Pero iwasan natin hanggat maaari, pati yung pakikinig sa mga tao. Sa panahon natin ngayon, marami nakikinig sa mga kilala sa pagpapalaganap ng bid'ah. Dapat yan ay iwasan dahil maaari may mga mabanggit siya na dahil sa kakulangan natin sa kaalaman ay may mga mababanggit siya na akala mo ay katotohanan. So maliligaw niya ang tao dahil sa tinatawag na pinapakinggan niya pa rin niya yung mga tao na nagpapalaganap ng bid'ah o mga gawain na bid'ah. Okay, sabi dito ay tinatawag na sa qadr, yung usapin na qadr, usapin na ru'ya, pagkakita kay Allah subhanahu wa ta'ala at usapin ng Quran, usapin sa akida. So dito napakarami po dapat natin malaman, may mga dalil po tayo na sapat na ito. Itong dalil na ito para sa atin na panghawakan. Katulad halimbawa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tinatawag na sa hadith na kung saan ay si Abdullah ibn Umar ay may dumating sa kanya na sinabi nila na may mga tao na hindi naniniwala sa qadr. At sinabi niya sa kanila na akhbirhum anni bari'um minhum. Isa sa mga kabataan ng mga sahaba, Abdullah ibn Umar, na kanya sinabi na sabihin mo na wala akong pananagutan sa kanila. Sila ay tinatawag na ibig sabihin ay innocent ako sa kanila. Kung man gawin nila, sila ay tinatawag na ito ay kasalanan nila. At sinabi nila, walladhi nafsi Abdullah bin Umar biyadi, law anna li ahadihim mathala jabal Uhud dahaban fa anfaqahu fi sabilillah la yaqbalu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadr. Sabi ni Abdullah ibn Umar, anak ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, na kanya sinabi, kung merong isa sa kanila na ginto na kasi laki ng Uhud at ito'y gamitin niya, gastusin niya para sa kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi ito tatanggapin ni Allah maliban na siya ay maniwala sa qadr. Dahil yan ay nabanggit sa hadith na kung saan yan ay kabilang sa tinatawag na haligi ng pananampalataya. Sa hadith ni Jibril alayhis salam na dumating sa kanya, sabi na antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadr.
Pang-anim, wal qadr khairihi wa syarrihi. Yan ay sa malinaw na hadith na kung saan ay pang-anim sa haligi ng pananampalataya ay ang paniniwala sa qadr. Ganon din yung sa ru'ya. Sa ru'ya naman ay marami pong mga dalil na nabanggit patungkol sa ru'ya sa pagkakita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang dito ay sa suratu Al-Qiyamah. Sinabi dito, wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira. Sa kabilang buhay ay makikita ng mga tao ang kanilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. At itong pinakamalaking biyaya na ibibigay ni Allah sa kanyang mga alipin na mananampalataya. Ganun din sa suratul Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Mga tao, yung mga kufar ay hindi nila makikita si Allah. Pero ang mga mananampalataya makikita nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang hadith ganun din sinabi, innakum satarawna rabbakum. Ang katotohanan na makikita niyo ang inyong Panginoon kama tarawna hadal qamar. Katulad ng pagkakita niyo sa buwan na ito, wala tudamuna fi ru'yati. Ibig sabihin, napakalino na makikita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng pagkakita niyo sa buwan. So yan po ang manhaj ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, ng Salafus Salih, na makikita natin si Allah subhanahu wa ta'ala bi'idnillah sa mga tao na mananampalataya kapag makapasok sa paraiso, dahil itong pinakamalaking biyaya na ibibigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din, katulad ng sinabi dito, na ito ipinagbabawal. Maliban kung kinakailangan, pagkatapos sinabi niya ay la yakunu sahibuhu, hindi siya magiging Ahlus Sunnah wal Jamaah kung hindi niya paniwalaan yung tinatawag na sabi dito, yung kalam, yung mga usapin sa akida na qadr, yung itinadhana ni Allah, yung pagkakita natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung paniniwala sa Quran na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa ito ay hatta yada'al jidala wa yusallima wa yu'mina bil athar. Hanggang sa ito ay mapanatag siya na paniwalaan niya yung dalil. Wa yu'mina bil athar. At siya ay maniwala sa mga nabanggit na dalil. So alhamdulillah, ang Ahlus Sunnah wal Jamaah sa manhaj ng Salafus Salih ay tayo po ay naniniwala sa dalil, Quran, Sunnah, at sa pagkaunawa ng mga sahaba. Kaya malinaw po, hindi natin ihahambing si Allah, at ganun din na hindi tayo magpapalalim sa ganitong mga usapin dahil ito ay lingid na kaalaman. So alhamdulillah, tayo po ay tinatawag na mayroong taimtim na paniniwala at saka tinatawag na matibay na paniniwala na kung saan napakalinaw na paniniwala, natanggapin natin kung ano ang nabanggit sa Quran Sunnah sa pagkakaunawa ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din sinabi ni Imam Ahmad rahimahullah, napakahalaga ito, wal Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluqin wa la yad'ufu ay yaqula laysa bimakhluq. Sabi ni Imam Ahmad rahimahullah, napakahalaga ito, ang Quran ay salita ni Allah at ito ay hindi nilikha at hindi nararapat na maging mahina ang tao sa pagsasabi na ang Quran ay hindi nilikha. Dapat maging matatag tayo at panghawakan natin dahil ito ang manhaj ng salaf na ito ang tinatawag na ang Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Shukran. La, andi dars. Okay, so dito, malinaw yung tinatawag na pananaw ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. At dito, sa panahon ng mga sahaba at panahon ng mga tabi'in, panahon ng atba'ut tabi'in, ay hindi lumitaw itong ganitong mga salita maliban sa pagdating ng Jahmiyah. Nung dumating ang Jahmiyah ay, dahil sa hindi sila naniniwala sa ang Quran ay salita ni Allah, ay dito nagsimula na ang mga ulama ng salaf ay sila ay magsalita, sila ay magpaliwanag sa ganitong bagay dahil ang mga tao ay maliligaw kapag hindi nila sinabi ang katotohanan. So dahil dito, sa ganitong mga sitwasyon ay kinakailangan. So kailangan na ipaliwanag nila. So dahil dito, ang tinatawag na Ahlus Sunnah wal Jamaah ay dahil sa kinakailangan na ito ay sagutin nila, ipaliwanag nila, dahil sa dumating ang Jahmiyah at saka Mu'tazila na kanilang sinabi na ang Quran ay nilikha at hindi salita ni Allah. Dahil ayaw nilang tanggapin
na si Allah ay nagsasalita dahil ito daw ay paghahambing sa nilikha. Subhanallah. Pero bilang patunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasalita dahil ang Quran ay salita ni Allah. Ang una-una, ang Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi dito, ang Quran ay salita ni Allah na ibinaba niya. Sinabi niya ito, pinarinig niya kay Jibril alaihissalam. Pagkatapos ay binasa ito ni Jibril kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ay pinasaulo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba. At ito ay ibinaba at hindi nilikha kundi ay salita ni Allah. Ano ang mga dalil? Kabilang dito sa Surah At-Tawbah, sinabi ni Allah, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Kapag may isa sa mga musyrikin ang humingi ng tinatawag na ng pangangalaga, ay pangalagaan mo siya para marinig niya ang salita ni Allah. Hatta yasma'a kalam Allah. Salita ni Allah. Anong salita? Salita. Subhanallah. Napakalinaw na sasabihin mo rito. Hindi salita ni Allah. Ganon din sa tinatawag na mga maraming dalil. Halimbawa, para mas malinawan tayo. Sa ibang dalil ay sinabi sa ibang talata, wa kallamallahu Musa taklima. Kinausap ni Allah si Musa ng pakikipag-usap. Subhanallah. Wala pang mas malinaw. Paano mo sasabihin na hindi salita? Ito ay nilikha. Subhanallah. Ganun din, kinausap ni Allah subhanahu wa ta'ala si Musa ng pakikipag-usap. Ganun din, kinausap ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Laylatul Isra wal Mi'raj. Kinausap ni Allah. Paano nakipag-usap? Kinausap. Subhanallah. Sabi, kasi ayaw nila paniwalaan na si Allah ay nagsasalita dahil ito daw ay paghahambing. Hindi po paghahambing, kundi siya ay nagsasalita na naayon sa kanyang katangian bilang isang tagapaglikha. Hindi po katulad natin na tao. Okay? Malinaw po yan na paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ganon din, ang Allah ay tumatawag. Sabi, ayna syurakai? Ayna syurakaiya? Ayna syurakai alladina? Tumatawag siya sa mga tao na gumawa ng shirk. Tatawagin niya sila. So ngayon, paano ka tatawag kung hindi ito salita? Ganon din na, وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ Musa. At tinawag ng iyong Panginoon si Musa. Paano tinawag kung dito ay salita? Subhanallah. Napakalinaw, napakaraming mga dalil. At kabilang yan sa mga dalil na ang Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Dito, sinabi dito, فَإِنَّ كَلَامَ اللَّهِ لَيْسَ بِبَائِنٍ مِنْهُ وَلَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مَخْلُوق. Dahil ang Quran ay ito'y kabilang sa katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kabilang sa Kanya. At hindi pwede na ang kabilang sa Kanya ay nilikha. Dahil hindi nilikha si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din sabi dito, وَإِيَّاكَ وَمُنَاظَرَةَ مَنْ أَحْدَثَ فِيهِ وَمَنْ قَالَ بِاللَّفْظِ وَغَيْرِهِ. Sabi dito ay iwasan nyo na makipagtalo sa mga gumagawa ng bid'a na ito, yung salita na ito. Ng Quran ay nilikha dahil sila ay tinatawag na gumagawa ng mga gawain na bid'a. Maliban kung kinakailangan ay walang problema. Pero kung makikinig ka lamang sa mga salita nila, iwasan mo. Bakit? Baka maaring ikaw ay magkaroon ng syubha. Mga bagay na hindi malinaw sa iyo at maaring maligaw ka sa iyong paniniwala. Sabi dito, وَمَنْ قَالَ بِاللَّفْظِ وَغَيْرِهِ وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ فَقَالَ لَا أَدْرِي. Okay, tatlo ito. Tatlo ito. Yung mga tao na magsasalita. Una, sabi nila, ang Quran ay makhluk. Yan ay tinatawag na dapat iwasan. Yan ay tinatawag na mga tao na ligaw ang kanila paniniwala. Ganun din na sino man na magsabi na inna lafdi bil Quran ay makhluk. Yung salita ko sa Quran ay nilikha, ay dapat ay anuhin natin yan. Hindi yung tinatawag na sinabi dito ay ang nagsasabi na ang salita ko sa Quran ay makhluk, ay bid'ah. Yan ay tinatawag na ang salita niya ay bid'ah. Dahil maaring ang kanyang ibig sabihin dito ay ang Quran, maaring kanyang sabihin dito ay ang kanyang salita, yung nanggagaling sa kanya. So dapat ay malinaw tayo na ang Quran ay kalamullah, salita ni Allah. Hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Hindi pa tayo kasi alanganin yung ganung paniniwala eh. So kaya yung ganung paniniwala ay tinatawag na yan ay bid'ah. Ganun din yung sinasabi niya na hindi ko alam. Ang Quran ay makhluk o hindi makhluk. Yan ay tinatawag na sinabi nila na yan ay salitang bid'ah din yan. Sila ay tinatawag na ito ay bid'ah din dahil
katulad siya na nagsabi ng Quran ay makhluk, hindi niya alam. So dapat ay maging matatag tayo na ang Quran ay salita ni Allah dahil sa napakaraming dalil. At ito ay katangian ni Allah. At ang katangian ni Allah hindi pwede na nilikha. So yan po ay malinaw. So dito ay dapat nating malaman na ang Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa napakaraming dalil. Pagkatapos sinabi nito, fahada sahibu bid'ah. Ito yung gumagawa ng bid'ah. Yung nagsasabi na ang Quran ay, ang salita ko sa Quran ay nilikha. Dahil dalawa yung ibig sabihin niya, maaaring tama, maaaring tinatawag na yung mali. So dito ay dapat hindi ito sinasabi ng tao. Malinaw dapat ang ating akida. Ang Quran ay salita ni Allah. Wala tayong problema doon. At pagkatapos, ay yung tinatawag sinabi niya na mithlu ma qala huwa makhluqun wa innama huwa kalamullah laysa bimakhluq. So malinaw po ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah tulad ng nabanggit ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah na kung saan ang Quran ay salita ni Allah at hindi ito at tinatawag na nilikha. Ito ay tinatawag na pinakamalaking fitna na dumating sa Ahlus Sunnah wal Jamaah at may mga tao na nakulong sa kanila kabilang si Imam Ahmad rahimahullah at may mga pinarusahan sa kanila, pinahirapan, may mga namatay din sa kanila na mga kasama ni Imam Ahmad rahimahullah dahil sa ginawa ng Jahmiyya at saka Mu'tazila sa panahon ni Ma'mun, si Mu'tasim at saka si Wathiq. Dahil dito yung mga khulafa na ito sa Abbasiyin ay sila ay dahil sa mga nakapalibot sa kanila na mga Jahmiyya at saka Mu'tazila ay dahil dito ay pinanghawakan nila ang Quran ay nilikha at hindi salita ni Allah. Ngunit sa kanilang pakikipagdebate kay Imam Ahmad rahimahullah dahil sa ito kinakailangan na natalo sila ni Imam Ahmad rahimahullah hanggang sa siya ay nagtiis hanggang sa tinatawag na siya ay tinulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala at kaya siya tinawag na imam ng Ahlus Sunnah wal Jamaah dahil sa kanyang pagiging matatag sa kanyang akidah. At sinabi niya na kung hindi tayo magiging matatag ay sino ang tinatawag na kung di natin sasabihin ng katotohanan at hindi tayo magiging matatag ay sino ang magiging matatag pa sa ganitong akidah. Sino ang titingnan ng mga tao. Kaya sinabi ni Ali ibn al-Madini kasi sinabi inna Allah azza hada ad-din bi rajulain laysa lahumā thalithun Abu Bakr as-Siddiq yawm ar-riddah wa Ahmad ibn Hanbal yawm al-mihnah. Sabi dito ay pinangalagaan at pinalakas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Islam sa dalawang tao. Una rito si Abu Bakr as-Siddiq. Sa panahon ng maraming mga nagmurtad ay pinangalagaan ni Allah ang Islam sa pamagitan ni Abu Bakr as-Siddiq sa panahon na ito. At ganoon din sa panahon ni Imam Ahmad rahimahullah sa panahon ng fitna na ito ang tinatawag na pagpaparusa, pagpapahirap sa mga tao na nagsasabi, lalo sa mga ulama na ang Quran ay salita ni Allah dahil siya ay naging matatag at ito ay pinanindigan niya at tinulungan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggang siya ay tinawag na imam ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nawa po ay nakapulot tayo ng aral sa ating araw-araw na mga pag-aaral patungkol sa akida. Ito po ay napakahalaga na malaman ng bawat isa dahil makikita mo dito ang mga tao na mga naligaw. Una pa lang dito, pag sinabi ng Quran ay nilikha, nalaman muna na yan ay mga tao na ang kanilang paniniwala ay ligaw. So alhamdulillah, malinaw po ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah at isa sa kabilang sa kanila na sila ay kilala sa kanilang pagiging matatag sa akida ay si Imam Ahmad bin Hanbal na ito ang kasulatan o itong libro na kung saan ito ang Usul Sunnah, yung saligan ng paniniwala ni Imam Ahmad rahimahullah. Nawa po ay tulungan tayo palagi ni Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay kanyang patuloy na gabayan at nakapulot tayo ng aral. Ganun din ito ay may sa buhay natin. Gayon din natanggapin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.